Merong masarap na kainan ng silog sa Tagaytay. Dati na silang nasa Tagaytay and then nawala sila for a short period of time. Nagbalik sila recently pero sa ibang pwesto na, although magkalapit lang yun, it's a walking distance from yung previous na location nila sa ngayon. I'm talking about Sinangag Express. Marami siyang branches, but ang itatry natin ngayon yung branch nila sa Tagaytay. Meron akong gustong kainin na meal ngayon doon. Nagkikrave ako doon. So bago ako mag-gym later, kainin ko muna siya. I've learned kasi na magandang mag-take ng carbs before you do your workout. Bago mag-workout. Puntahan natin siya, tapos i-rate natin siya. Well, basically, ang gagamitin ko sa ratings, with my own ratings, ikakat ko siya sa 4 categories. Number 1, isa sa pinaka-importante for me, yung customer service. Kasi kahit ganong kasarap ng food, ganong kaganda ng place, pag yung mga staff, yung cashier, yung everyone na nagre-represent nung business, nung resto, ay hindi sila customer oriented, customer service oriented, for me hindi siya worth na experience, hindi siya magandang balikan. And madami akong na-experience before na gano'n, na masasarap yung food pero hindi ko nagustuhan yung tao, yung mga staff, hindi na ako bumalik. So it's a personal preference. Second, yung cleanliness. Yung CR syempre importante, napaka-importante niyan sa mga resto. I heard nga from someone before, yung CR yung nagre-reflect nung culture or yung standards nung establishment. Kasi kung paano mo alagaan yung mga ganong area, yun yung sumasalamin, yun yung doon siya nagre-reflect sa cleanliness ng CR. Siguro yung mga spoon, baka may mga nakadikit na kanin, baka may naka-experience sa inyo no, hindi naligpitan ng maayos. Yung mga, kung basa ba yung mga plato, yung lamesa, kung malangaw, kung may regular pest control ba sila. So tingnan natin yun. Pangatlo, napaka-importante din for me, syempre yung lasa. Yung lasa, kasi hindi naman siya mga fine dining. Di ba, pag nagkikrave tayo, pinupuntahan natin yung mga silog area, yung mga lugaw, mga palabok. So tatry natin yun. Itatry natin. So nabanggit ko na yung customer service, yung cleanliness, yung lasa, yung kung masarap ba siya, yung spot niya, kung yung spot niya, yung location niya is easy access, yung parking, kung tabi lang ba siya ng highway. So importante din yon. Kasi before, especially nung nagka-camping pa kami before, may mga magugustuhan akong puntahan na kainan, tapos super challenging yung pagpunta mo pa lang doon. It's either rough road or ang sikip ng daan, hindi salubungan yung mga sasakyan, one way, single way lang. So yung mga ganon factors, I did it into 4 categories. Number 1 is the customer service. Number 2, yung cleanliness. Number 3, yung sarap ng food. And then 4, yung location itself. So I'll update you. Puntahan natin. Kita nyo ba yung famous Dragon Ball Z Road of Tagaytay? So ayun yun. Pag dumaan ka dyan, may iwasan mo na tong junction dito na nagkokos ng traffic. Several times na ako nakadaan dyan pag naglalaro ako sa Soto Grande. Yan ako nadaan sa overpass na yan. Sobrang laking tulong niya compare dati. Napaka-traffic dito dati. Salubungan kasi yung mga sasakyan. Isa kasi ito sa busiest road ng
Tagaytay area. So sa mga nagko-complain dyan, yung mga reklamador na mga Pinoy, huwag na magreklamo, napalaking bagay niyan. Laking bagay niyan. Next na we-witness nga natin yung mga ghost project na milyon-milyon, bilyon-bilyon yung ginagastos pero wala kang nakikitang na-construct na kahit ano. Ayan oh. Tapos ngayon may nagagawang ganyan. Pupulaan nyo pa aesthetic wise, pupulaan nyo pa. Ang laking tulong yan. Good job. Good job yan, good job. Hindi ko alam kung maaalala nyo. Dati kasi, may times kasi dati na may period of time dati na naging one way tong Tagaytay. Lahat ng going to Manila dito sa side na to, sa kalsada na to, one way. Tapos sa kabila, lahat ng going to Batangas. Yan, okay na, parking natin. Ayun o. Do siya, safe na safe. Hello. Morning. Tayo. Guys, ito yung mga menu nila. Pero order natin yung favorite natin. Palabok ko. At isang anjem silog. For dining po. Oh, dining. Saka po isang palabok. Saka po isang palabok. Apo. Bago to yun. With drinks yung palabok, sir, or palabok lang? Hindi, mag-cook na lang ako ate. Tapos bigyan nyo na lang, yung regular po na cook. Tapos pakibigyan nyo po ako ng ice saya lang. Sa Baso. po. Kano po? Repeat order ko lang, sir, isang pong liempo, isang bagnet palabok, isang coke regular po. For dining po, 370. Masarap ba guys sa ano? Masarap ba sa B1T1 takeaway? Loyal kasi ako sa Sus Coffee saka sa Pick Up. Starbucks di masarap din. Overrated yun. For me yan. It's all my own opinion. Grabe. Only soup. Ang ganda ng binigay sa akin na camera ng wife ko. Ang sarap mag-record ng video. Tagaytay as mentioned. Yung Merben, masarap din doon. Toy Sport Shop, masarap din. Panalo rin. Round 2 sa soup. Round 2 sa soup. Matagal yung order natin. Mukhang niluto talaga siya ng masarap ha. Tagal. Mamaya pala tatambay ako doon sa Shell Select. Kasi aircon doon, malakas ang aircon. Tapos doon natin gawin yung ratings natin. Pag-rate natin sa Serangoon Express habang nakatambay doon. May mga gagawin din ako mga paperworks billing sa proposal. So doon tambay tayo doon mamaya. 10 minutes na, 10 minutes. Pa yung food natin. Pero okay lang kasi freshly cooked yan eh. Kahit mga silog yan, freshly cooked. Which is for sure mas masarap, di ba? Ano ba, how long ba ay ideal sa inyo na serving time? Pag mga silog? Puro for me, mga 5 to 10 minutes dapat ready na. Kasi alam ko, naka-half cook na yan eh. Tapos pag may umorder, i-ready lang. Normal naman. Masarap, basta masarap. Basta worth it yung waiting. Nakadalawang soup naman na tayo.
Ito bago to, palabok. Yem silog. Oh, masarap talaga oh. Siyempre Coke. Dapat marami tayong carbs bago mag-gym. Guys, ito very underrated, huwag nyo mamaliitin. Nung iba hindi nagbibigay ng libreng yelo or tipid, napakonti magbigay ng yelo lalo sa mga fast food, pero dito match naman siya Coke yan. Labo. Bihon. Guys, yung palabok niya, bihon, hindi siya sotanghon o yung luglog. Hindi siya ganun. Bihon siya. Okay guys, it's time for the comfort room check. Check natin yung CR nila. Well, okay naman yung CR nila. May bidet pa, may bidet. Sarap sana tumambay dito sa coffee shop kaso mainit. Sa Shell na lang, sa Shell. Sa Shell Select na lang para aircon. Guys, tawid lang ako sa Shell ha. Balik ako kaya. Let's do the breakdown of our rating for Sinanag Express Tagaytay. As mentioned earlier, we divided our criteria into 4. Yung customer service, yung cleanliness, yung sarap ng food, and then yung location. I realized na maganda isama rin natin yung isa pang category, pang 5 natin, kung worth the money ba. Kung worth it ba yung price niya compared sa overall experience. So, first, sa customer service, mababait yung mga staff. Nakita ko complete uniform sila. They greeted me. They even greeted me once I arrived earlier. So, that for that reason, for that overall reason, I'd say 9/10. Okay. Next, number 2, cleanliness. Malinis yung area overall. Yung CR nila may bidet, so that's a plus. Yun lang, maraming langaw. I don't know kung taglangaw ba ngayon or I don't know sa iba, pero for me kasi hindi naman ako maselan, pero mahirap kumain ng maraming langaw. mahirap siya, and obviously madumi ang mga langaw, mga flies. So, I don't know kung wala silang pest control services. Dapat pala idala ko. Malangaw siya. But overall, plus pala yung mga plate niya basa pa. Parang bagong ligpit pa. For me kasi, hindi ako sanay kumain sa mga basa na plato. Yung mga basa, yung kutsara tinidor. I would prefer sana na tuyuin muna siya before siya ilagay dun sa pick-up area. But it's just my preference. For me, for the cleanliness,
only 7 out of 10. Next, yung food taste, masarap siya, masarap na ubos ko actually. Aside lang doon sa palabok kasi malaki yung serving niya, good for 3. Nag-take out ko, nagbayad lang ako ng 5 pesos. But overall, masarap siya. Pasado. Ang food trip. Ang in-order ko ay liam silog, palabok, tas may cook. Tas unlisok din siya. So for the taste, 9 over 10. Pagdating naman sa location, maganda yung spot niya, sobrang ganda. Highway to, if you're familiar sa Tagaytay or nakapasyal na kayo before, ito yung highway ng along Sky Ranch Road, papuntang Mendez, papuntang Batangas. So, after Sky Ranch, Taal Hotel, Taal Vista Hotel, Casino, McDo, tapos dire-diretso nyo lang siya. Pagdating nyo sa mga gasoline station, nandun na rin yung Sinangang Express. So, for the location, 9 over 10. Pati maganda rin yung parking. Hindi siya hassle. Yung Fang 5, yung inad natin earlier, kung worth it ba siya, worth by money compared dun sa whole experience, I would say 9. With reference kasi sa mga katabing kainan dito ng mga silog. Yung, for me, yung mga ka-level ng Sinangang Express. Mas, the whole experience okay siya. So, for that, with the price of the food, the meal, plus yung mga freebie niya, only soup. Yeah. So overall, that's 9 over 10. Gawin natin to ulit, samahan nyo ako sa pag-try ng mga iba pang mga kainan dito sa Tagaytay. Let's promote, let's experience together yung mga magaganda at masasarap na kainan dito sa Tagaytay area or anywhere dito sa South.